Hello, ayan. Thank you, Pastor Vince. Ayan, good evening everyone. Ayan. Pwede ba batiin natin yung katabi natin? Sabihin natin, thank you for being here. Ayan. So pakilala lang po ako no para sa mga ngayon lang po ako nakita or siguro nakita niyo ako kami dito pero usually attendees lang. Before po madalas po kami nagsasalita talaga sa harapan, sa stage. I've been in the industry of multi-level marketing. If you are familiar with IM Worldwide, we are one of the pioneers po doon. And right now, me and my wife are transitioning from being a network leader to being a business leader. Okay? Sa sarili naming company. So, we are still in a process. No, nasa process pa rin po kami ng pag-aaral. Kaya talagang nagsisikap po kami umattend dito kasi alam namin na marami kami matututunan sa inyo as well as syempre sa mga natutunan din namin in our previous industry, no? Ay hopefully may ma-impart po kami ngayon sa inyo. And of course, it's a privilege na from nakikinig ngayon po ay magsasalita na ng syempre salita ng Diyos, 'di ba? This is also one of my vision na sabi ko makakapag-share din ako ng Word of God, no, na hindi lang palagi nakikinig kasi yun naman ang gusto niya, 'di ba? So hopefully po no the Holy Spirit can guide us no sa ating session ngayon. Especially our topic is very kumbaga malapit sa amin kasi we used to lead people po talaga. Okay? So tonight, this month we'll going to discuss more about leadership. And our topic for tonight is leadership is action. Okay? Not title but example. Okay? So sa buong buwan po ng ating May, ang pag-uusapan po is about leadership. So for introduction, leadership is one of the most misunderstood things. Why? Because many people think if I have a position, I am a leader. But position does not create leadership. Action does. Ayan. So, sabi nga no, yung pambata na quote, 'di ba? Ano nga yun sa mga ducks, 'di ba? If you know the way, diba, if you want leader must knows the way, 'di ba? Goes the way, and shows the way. So, kumbaga, we cannot show the way kung tayo hindi natin alam kung saan tayo papunta. And hindi rin natin mapapakita sa kanila yung gusto natin puntahan kung hindi rin natin siya pinuntahan. So, it's more about, syempre, having a clear vision, no? Kung saan ba natin gusto i-lead yung tao na hinahandle po natin. Akala kasi natin pagka-leader, para lang sa mga selected people, 'di ba? Parang sa mga pinanganak yan kasi leader, magaling magsalita, kasi ganito talaga siya, ganyan. Pero alam niyo po ba na lahat tayo kinreate na leader? Okay? Kasi tayo born to lead tayo. Yan din po yung nasa Bible. 'Di ba? Kaya niya tayo kinreate, ginawa mo ng lahat, 'di ba po, sa creation. Kaya niya tayo kinreate kasi wala naman magli-lead nung mga magagandang bagay na ginawa niya. So lahat po tayo ay born to lead. Whether you are a housewife, you are the father of the family, 'di ba? Meron tayong nililid, may kapatid ka, meron tayong nililid na tao. Sa work natin, so very important na maintindihan po natin at maunawaan natin ang ibig sabihin or kahulugan nitong malalim na leadership. Okay? So, you can have a title and still have no influence. You can have no title and still lead people. So, ang leadership hindi lang siya based sa kung ano yung title natin, pero syempre nakikita sa action. So, lalo na may mga negosyo tayo, tama po. 'Di ba? So, unang-una pong kailangan kasi natin ma-identify diyan sino yung pwedeng magtumayo na leader sa kumpanya natin or pagkakatiwalaan natin, 'di ba? So minsan ginagawa natin siya by seniority, no? 'Yun yung mga na-realize namin pagka nauna, ay ito na yung leader, 'di ba?
kasi loyalty, ganyan. Pero eventually, nung nakita natin yung output nung nangyari sa pag-handle niya sa organization, hindi po ganun ka-effective. Kaya nakikita natin no, sa mga malalaking companies talagang ang tindi ng kanilang qualification. Hindi seniority binibase sila, kundi sa action and yung sa skills and output na kayang mai-provide nung tao. Okay? So, leadership is not proven by what you are called, it is proven but what you consistently do. Okay? Kasi meron diyan mga ano natin no, tao baka din ka tayo sa umpisa lang. Tama? So sa umpisa magaling, sa umpisa masipag, pakitang tao. Tama ba? Kasi bago ka gusto mong ma-promote, tama? Gusto mong mapakita sa mga nag-hire sa'yo or sa leader mo na deserve ka for a certain position, 'di ba? Pero na-realize natin no na kailangan pala consistent. Okay? Kaya hindi rin po basta-basta no pag nagpipili tayo ng magiging trusted leader natin sa isang organization natin or sa company na kinabibilangan natin. It takes a lot of patience and of course, syempre, proven and tested talaga. Okay? So people don't follow titles, they follow evidence. All right? So before tayo mag-proceed no, let's read Matthew 20:26-28. Sabi po diyan, "Not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." So, even no si Jesus Christ no siya yung nagsasalita sa verse na to habang nagtatalo yung mga disciples kung sino yung pinakadakila, binago ni Jesus ang kanilang pananaw. Hindi niya itinuro ang dominance, ang tinuro niya ay service-based leadership. Okay? So again, leadership misunderstood no. Ang akala natin pagka position leadership siya. And kapag may title is may influence ka na. Okay? So, meron ako ditong i-share sa inyo. Are you familiar with John Maxwell? He's a well-known author. He's also a pastor. And he focused his books na about leadership. He said in his one of his books, he said that the true measure of leadership is influence. Nothing more, nothing less. So, as I said earlier, lahat po tayo dito leader. Do you agree? Kasi lahat po tayo may influence. Tama? Yun nga lang, ang influence na hati sa dalawa. Good or bad. Okay? So, very important talaga na we will set a strong culture sa ating organization. Kasi even the lowest rank is a leader because meron siyang influence. O for example, sa work, nag-ML, tas pinababayaan lang. O, sabihin natin, hindi naman ako yung pinaka-head dito okay lang yan. Tama ba? Kaso nakita nung bago din, na-influence siya. So everyone in the organization is leader because everyone has influence. Diba? So very important po na we will set the right culture. No? So this bad influence, hindi siya yung maghahari, di ba, sa ating culture ng ating organization or ng ating company. This one is one of my favorite topic pagdating po sa leadership kasi dito ko naunawaan kung paano yung step by step, kung paano mo makukuha yung, kumbaga, paano mo malilid ang isang tao. Okay? So, this is the 5 levels of leadership. Okay? Lahat daw po pala nag-i-start with position. Okay? So siya yung pinakamababa. Bakit? Kasi people follow you because they need to. Kasi ikaw yung boss, ikaw yung nasa taas, ikaw yung nasa manager or nagmamanage sa kanya. So, leadership by position or rights is the first step of leading someone. Okay? Pero hindi rin siya diyan magtatapos. Kasi yung relationship nyo
no, ng iyong nililid or yung mini-mentor is mababa lang. Okay? So para po umangat yung ating leadership, papasok po tayo sa second step. Yun po yung tinatawag na permission. Wherein dito, people follow you because they want to. You had a relationship. Okay? So ibig sabihin po na mahirap kasi yung may nililid kang tao, 1 taon na, 2 taon na, hindi mo alam na pamilyado pala. Di ba? Hindi mo alam kung buhay pa yung parents. Di ba? Or sobrang babaw lang nung ating alam or idea about sa tao. Okay? So, very crucial to kasi dito magi-start yung relationship nyo kung maganda ba or pangit. Depende rin kung ano yung care mo for your followers or for your people. Diba sabi nga, people don't care how much you know until they know how much you care. So that's why it's very important then for you na makita ng mga tao mo kung ano ba yung intention mo sa kanila. Ano ba yung plano mo for them. So very clear po yun and magi-start po yun syempre by also having a good relationship with our people. Then third is, ayan, production. So in this level, syempre, okay, people follow you because of what you have done for the organization. So dito pinapakita din natin na tayo, no, as a leader ng organization natin or ng company natin, kumbaga nagdi-deliver din tayo ng results. So kasi mahirap pong magsabi ng isang bagay, 'di ba, sa isang tao natin na gawin mo to tapos ikaw mismo pala hindi mo kaya siyang gawin. Or imposible pala na gawin siya ng isang tao yung task na pinapagawa mo. Okay? So kaya talagang nakakabilib no yung mga naririnig po natin dito sa mga kasamahan natin na nag-start magtayo ng company from the scratch. Diba? I've heard nung kinukwento nila Miss Mary at saka nila Sir Kelvin, no? Even nung nag-start yung Zion, sila mismo yung nagde-deliver. Diba? So, yun po yung na-experience namin ngayon with our baby brand na si Marel. So, pagka meron pong mga chance na merong mga VIP clients, diba, opportunity yun to market our products kasi talagang nag-trust sila. Kami mismo yung na-experience namin ngayon, di ba? Yung kami yung naghahatid, di ba? Kami yung nag-shoot. So, para pag lumaki na yung company, alam namin kung paano ituturo yung gusto naming output based din sa kung paano namin siya ginawa. Okay? Of course, syempre, hindi yan enough lang. Kailangan umakyat tayo sa pang-apat, no? Ito yung people development. Okay? People follow you of what you have done for them. So, dito na papasok yung duplication. Diba? Kasi napakahirap na yung negosyo, sabi nga, hindi pwede na nakaasa lang sa atin. Kasi pagka ganun po yung nangyari, hindi siya mag-grow or may hirapan din po tayo i-balance yung ating buhay, di ba? Kasi syempre, hindi lang naman po umiikot yung life natin sa negosyo. Di ba? Kumbaga sa family, yung family tree, if familiar kayo, ang pinaka-importante, di ba? Syempre, si God, di ba? Yung family natin next, di ba? Hindi naman po agad negosyo. Though syempre, importante siya para magkaroon tayo ng oras sa family natin, pero if we don't know how to duplicate ourselves, 'di ba, sa mga tao, hindi natin makakamit yung oras din na kailangan na maibigay natin for our loved ones, 'di ba? Ang negosyo kasi naniniwala ko, kinreate to para syempre gumaan yung buhay natin. Tama? So, yun yung purpose niya and makatulong din sa maraming tao. That's why mas lalo din tumataas ang kumbaga, respect ng isang tao sa isang leader kapag nakikita niya yung pagbabago sa kanya through your leadership. Tama? So, yung mga values, yung mga naibibigay mo sa kanyang growth and development. Okay? Sabi nga, no, sa mga malalaking company din, no, may mga employee na okay naman yung sahod, di ba? Tapos, maganda naman yung environment, hindi naman toxic, pero still nag-resign pa din. Okay? Mainly because dahil wala silang growth na nakukuha. So, kumbaga, kaya very important din na
yun nga, nagbibigay din tayo ng opportunity for them na mag-grow din as as a leader, no, ng company. Ayan. And then next, of course, yung pinnacle, respect, no? So if you people follow you of who you are and the quality you have. So mostly ito yung sobrang tagal mo nang ginagawa. Kaya yung mga tao, 'di ba? Talagang pangalan mo pa lang, 'di ba? Nandun na yung respeto. Okay? Sa nagawa mo, all right? So leadership begins with action, okay? And people follow evidence, not title. Okay. So for reality check. Ayan. You can have a title and still have no followers. You can have no title and still lead people. So yung title is just a word, 'di ba? Na dinidikit sa pangalan natin. Pero what matters most yung impact na nabibigay natin sa mga nililid natin. Okay? For kingdom leadership, okay, leaders serve first, not dominance, but demonstration. Makikita natin yan sa Gospel of John 13 verses 1 to 7. So, familiar po ba kayo dito? Ito yung nangyari bago ipako si Jesus sa krus. During the Last Supper, kasama niya ang mga disciples. Sa kultura nila, ang paghuhugas ng paa ay trabaho ng pinakamababang servant. Pero ginawa ni Jesus ang shocking na bagay. Siya mismo ang lumuhod, kinuha ang tuwalya, hinugasan ng paa ng disciples. And kahit si Peter, tumanggi pa kasi nahiya siya. Pero sinabi ni Jesus na kailangan niya ito. So kung si kung si Jesus na Diyos ay nag-serve, walang excuse ang kahit sinong leader para hindi mag-serve. So dito pinapakita na again, hindi dominance no ang leadership, kundi service. Okay? So yung ginagawa po natin sa company natin, sa mga tao natin, kahit minsan nakakapagod, tama po ba? Kahit minsan parang kailangan ko ba talaga gawin to? 'Di ba? Pero ginagawa natin for the love, 'di ba? Kasi alam natin na si Jesus ay nung nanatili siya dito ay nag-serve din. Okay? Kaya nga siya yung pinaka greatest leader of all time. Tama po ba? Siya yung GOAT talaga. Bakit? Kasi how many years ago, 'di ba? May mga tao na magagaling na leader pero nakakalimutan na. Pero tayo, sigurado hangga't sa apo natin sa ingrown, 'di ba? Andyan po yung kanyang mga salita, yung leadership niya, yung patunay. And just imagine, no, kung ma-apply natin siya with our own business, yung type of leadership niya, for sure, yun yung culture na mapapasa and magkakaroon ng magandang environment sa ating mga organization. And syempre, yun yung pinaka magandang impact, 'di ba? Parang si Del Monte, familiar ba kayo sa nag-trending siya last time, recently lang. Grabe yung ginawa niya na hindi lang isang generation ang nakinabang, hanggang third generation ata nung mga employees ang nakinabang nung system na yon. And ginawa niya yon hindi para iserve lang yung sarili niya, kundi iserve yung mga tao na naniwala sa kanyang company and vision. Okay? So, we have here principles, no? Ayan. Sabi pala dito sa John 13:14 to 15, Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Okay? So, dito talaga papasok yung humility. 'Di ba? Okay? So, talagang nakaka-amaze yung mga example ni Jesus Christ nung times na nililid niya yung mga disciples niya. Kaya naman nung kahit wala na siya syempre yung physical form niya, pero wala sa earth, ramdam na ramdam sa mga disciples niya kung paano siya minahal hanggang kamatayan, pinaglaban kasi yun yung sinet niyang example. Alright? So for principle number 1, ayan, leaders move first. Leaders don't wait, they initiate.
Sabi po sa John 1:22, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says." So dito papasok no yung sinasabi sa salita ng Diyos or sa book of life is susundin po natin. Tama? So yun kasi yung yun kasi yung mahirap no, madaling basahin, tama po? Pero pag nandun na tayo sa point na kailangan nating sundin, ang hirap. Okay? So dito itinuro ni James na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pakikinig. Ito ay pagkilos. So alam niyo po ba na may laki yung yung binigay sa ating responsibility as a business leader ng ating organization o kahit ano man po. Kumbaga, binigyan tayo ng ganyan na blessing ng Diyos kasi may influence ka na eh. Tama? Andiyan na yung influence mo. All we need to do is to maximize. Tama? Yung binigay sa ating influence. Di ba? Kumbaga, everyone will listen to you. You have the authority. Di ba? Why not gamitin mo to share the word? Right? Kaya tayo binibless para makapag-bless din ng iba. And malaking factor kasi talaga yon dahil yung mga taong sa ngayon, hindi sila basta-basta nakikinig sa kung sino lang. 'Di ba? Sabi nga no sa mundo, people follow by what they see. Kaya nga nauso yung to see is to believe, 'di ba? Okay, pero sa kingdom, sabi doon, you have to believe for you to see. Tama? Kailangan maniwala ka muna bago mo makita. Tama? Pero, 'di ba sa earth, to see is to believe. Kaya nga nakikita na ng mga nasa paligid natin, ang ganda na nangyayari sa life natin. Tama po ba? So, andun na yung influence mo for them na gamitin mo yon, okay, to share the word. Okay? So, sabi dito, ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag may action. Action proves leadership. Ang leadership ay hindi nasasabi ng gawin nyo, siya ang nagsasabi ng ako ang mauuna. Tama po? So, business example, kailangan nating maging disciplined. Diba? So, for example, sinasabi natin sa mga employees, sa mga leaders ng ating company, bawal malate. Diba? Tapos kapag kami meeting, tayo mismo yung late. So, for example, kasi meron kaming maliit na coffee shop, di ba? So, syempre, lahat ng mga transaction doon kailangan babayaran, tama? Pwede ba papayag kayo na kukuha lang sila doon tapos hindi nila binabayaran? Di ba? So, dapat pala, kapag tayo din, di ba, halimbawa, bibili ka sa sarili mong tindahan, magbabayad ka din. Hindi pwede na ililista mo. Pwede ba ilista na lang, di ba? Kahit nga noon si Mrs. C, no? Nag-trending lang no nito na pumipila sa SM. Tapos may gumawa ng joke. Diba? Tinanong siya ng cashier, may SM advantage po ba? Sabi niya, wala, SM lang meron. Diba? Pero joke lang yun. Diba? Pero may kita natin yung humility sa kanya, hindi siya sobrang pa-VIP, hindi yung pa-artista, ibang influencer lang, may mga security na, no? Wala namang lumalapit. Diba? Pero protocol kasi nila yon, diba? Protocol kasi nila yon. Pero may kita doon na yung discipline natin, no? Kasi napakahirap po na mag-implement kahit sa bahay, 'di ba? Sa amin po syempre nung baby pa, normal lang magpo-phone ka, minsan ba kumakain, kasi wala pang isip yung anak mo 'di ba? Tapos eventually nakita mo na syempre hindi magandang ganun na nagpo-phone ka tapos kumakain kasi dapat you have to respect the culture dun sa bahay natin na pagka kumakain, respetuhin yung pagkain, mag-usap, 'di ba? Yun na lang yung time para magkausap kayo 'di ba? Kasi busy ganyan. So, ginawa namin siyang rule. So, hindi pwede na kami mismo magpo-phone tapos babawalan namin siya mag-phone kasi nakikita 'yan by action, no? Talagang blessed na lang talaga tayo, 'di ba? Marami tayo dito mga anak na alam mo 'yon, yung mga magulang natin maraming ginagawang hindi maganda, pero
hindi natin ginaya. Meron po ba ditong gano'n? 'Di ba? For example, nakita mo yung tatay mo, lasinggero, 'di ba? Ano pa, maraming mga bisyo, 'di ba? Pero hindi mo ginaya. Pero rare po kasi yung gano'n, tama? Kaya dapat tayo mismo, lalo na if we are leading our own family, talagang we have to be careful with our action kasi nadu-duplicate po 'yan. Okay? So what if the leader arrives early, executes consistently, delivers result, the team follows naturally. So people follow movement, not instruction. All right. Principle number 2, example builds authority. So real authority is not given, it is earned. Okay? So kaya very important po na as much as possible no mapakita natin na kailangan tayong respetuhin kasi syempre kung paano din natin sila nirerespeto. No, napakahirap po kasi na irerespect tayo ng mga tao natin tapos tayo we don't give them respect. So, isa po sa mga napansin ko no sa mga kasama namin dito na mga entrepreneurs din, mga CEO din, they address their staff or employee as ma'am or sir. 'Di ba? So, nung napapansin namin 'yon, nano-notice namin, oo nga no, bakit natin address ng ate, kuya yung mga staff natin, 'di ba? How they will feel that they are professionals, 'di ba? So, ganun din. That's how we kumbaga pero of course honorary lang naman 'yon, pero malaking factor din kasi na pinapakita natin yung respect and professionalism sa kanila. In return, we will receive also the same. Okay? So sa 1 Timothy 4:12, sabi po diyan, set an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Okay? So, ang 1 Timothy at 2 Timothy na libro sa Bible ay sinulat ni Paul para sa kanyang disciple na si Timothy. Si Timothy ay batang leader. Hindi sinabi ni Paul na gamitin mo ang posisyon mo, ang sinabi niya, ipakita mo ang buhay mo. So, by living the life of course, having right conduct, 'di ba? Yung ating pagiging makatao, faithful, yung purity and love natin, hindi siya madali. Tama po? Pero malaki yung magiging impact natin sa ating environment kapag ginawa natin 'yan. Because again, kung ano tayo, 'yan yung magiging impact sa next generation. 'Di ba? Kung ano yung isa-set natin. All right? So, ang buhay ng leader ang pinakamalakas na mensahe, no? Yung life natin is our greatest testimony. Kaya we have to of course set a good example, creates credibility, no? Kung tama ang ginagawa mo, kusang darating ang respeto. So baka mamaya, no, kapag hindi tayo nare-respect ng tao sa paligid natin, maybe we just have to reflect if we are doing the right things. Okay? So, relatable example, owner says, magtipid tayo, pero siya yung gastos ng gastos, no? Impulsive decisions. So, team becomes careless. Pero pag nakita nakita nila na yung owner ay disciplined, siya mismo yung gumagawa ng rules, automatically, no? Yung buong organization, they will follow the same. Okay? But discipline sa gastos, consistent sa standards, no? And the culture becomes strong. Culture always reflects the leader. So sabi nga, ito yung pinakamahirap sa lahat, no, to build a culture. And it all starts with us. Sabi din, mahirap din kung hindi ka magbi-build ng culture. Because if you don't build culture, your people will build the culture. So, yun nga lang, baka hindi natin magustuhan in long term. Kaya pala, once na magsisimula tayo ng isang organization, isang company, hindi pala agad dapat action lang. Kailangan, di ba, yung tinuturo sa atin, ayusin muna yung sistema. Tama? I-build muna yung culture, policies. And yan yung mga naging struggles namin lately. Di ba?
Kasi syempre, hindi naman kami used to being a CEO or building our business. Mostly kung ano lang yung naibababa sa amin, yun lang ginagawa namin. But now that we are leading our own people, our own company, 'di ba? Doon mo ma-appreciate na kailangan pala talaga, no? Bigyan ng oras na magkaroon ng magandang culture or yung susundan nila before you start your own para maiwasan, 'di ba? Yung mga pagkakamali sa ating decision making. All right? So, but it's okay, 'di ba? Ano lang naman 'yan eh, lahat naman ay life lessons, 'di ba? Sobrang grateful lang natin talaga dahil dinala tayo dito ng Diyos kasi we have this community na makaka-relate sa atin at mabibigyan tayo ng mga right advices based on their experiences. Okay? So, na-appreciate nyo po ba yung ating environment, 'di ba? So, yan yung mga talagang palakpakan po natin, no? Yung bawat isa for being here kasi kayo yung nagiging strong foundation ng bawat isa dito, especially nagiging outlet din, no? Kumbaga kahit burnout na sa business, 'di ba? Burnout na sa work, burnout na sa kung ano may ginagawa natin from Monday to Sunday, 'di ba? And of course, syempre pagdating ng Thursday, dito ka na unwind, no? Hindi lang dahil natutuwa ka dahil sa mga kasama mo, pero laging may nakukuha kang value, especially dito sa ating business talk. Okay? Kaya we are grateful, no, kay kala Boss K. Palakpakan natin si Boss K dyan, no? Talagang nakasuporta din. And of course, syempre sa pagbibigay ng chance sa amin, no, na makapag-share din dito po. Alright? For the principle number 3, it says here, action creates momentum. So words can inspire, but action creates movement. So for us to create movement, we need to consistently do something, improve, no, continuous improvement, 'di ba? So that magkakaroon po ng movement sa ating organization. In Ecclesiastes 9:10, it says here, whatever your hands finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Okay? So kahapon nga lang nag-usap kami ni Mitch, no, sabang pauwi, sabi ko, ang next na 'di ba 2030, ngayon, 2026, aabot pa kaya tayo ng 3,000, year 3,000? Siyempre baka hindi na, 'di ba? Okay. So ipa-plus mo lang, year 3,000. So kung ano yung mga pinoproblema natin ngayon, maybe for the next century or next years, wala na yan eh. Hindi mo na pinoproblema yan. Tama? So, kung ano man yung pinoproblema mo ngayon, di ba? Kumbaga, mag-focus ka lang sa dapat mong gawin. Okay? Sabi nga dito, no, do it with all your might. Ibig sabihin, no, ang context kasi nito is tinuruan ni Solomon ang mga tao na kumilos ng buong lakas, hindi half-hearted. So tulad niyan, nandito na tayo sa point of our life na nag-decide tayo, 'di ba? Kung ano man yung mga pinagdesisyonan natin sa buhay natin, no? Wag daw pala tayong maging half-hearted. Okay? Whatever your hands finds to do, do it with all your might. Wag ka nang magtira, 'di ba? Kumbaga ibuhos mo na. All right? Okay? So, ang masigasig na leader ay nagbibigay ng energy sa buong team. All right? Energy flows from the leader. Kung ang leader ay masipag, ang team ay magiging masipag. Kung ang leader ay tamad, ang team ay babagal. Okay? So very important po talaga na maintindihan natin na ang leadership pala ay action. No, hindi pala porket, ay, boss na ako, nandito na ako sa ganitong level, wala na akong gagawin, kayo na yan. Yun yung akala natin, no? Sabi nga nila what the people think kapag papasok ang isang cafe owner sa kanyang cafe. Akala niya parang nakasalamin, naka-shades. Pero pagpasok siya pala yung siya din yung nagtatrabaho. 'Di ba?
So yun kasi yung siniset natin na kumbaga best example for our people. Okay? So for startup founder, just like us, 'di ba? Hands-on, problem solver, committed. Okay? So kapag yan tayo, hands-on, problem solver, and committed, the team becomes driven. But when leader becomes passive, everything slow down. So momentum starts at the top. So hindi po siya magsisimula sa pinaka baba natin or sa mga tao natin, 'di ba? May kita po 'yan kung ano po yung ise-set po natin. Especially kapag talagang nagsisimula pa yung company. Kailangan lahat nakikita mo. Okay? So, principle number 4, leaders take responsibility. Leadership is not privilege, it is accountability. So sometimes, 'di ba, parang ang daling magturo, 'di ba, na kapag may pangit na nangyari, 'di ba? Pero isipin natin, 'di ba? Sino ba yung nag-allow nun? No? For example, yung kay Ma'am Mary nabanggit niya last Thursday lang 'yun, no? Meron daw nagpulang buhok sa kanila, pinagalitan, nagalit din. Bakit wala naman 'yan sa policy, 'di ba? So sabi niya, "Oo nga, may tama ka." 'Di ba? So parang sa atin din, 'di ba? Minsan may mga hindi pala tayo puwedeng mag-expect. 'Yun yung na-realize ko bilang isang traditional business owner for almost 3 years na po, 'no? Na hindi pala tayo puwedeng mag-expect ng isang bagay na hindi nakasulat, na hindi documented sa isang leader, 'no? Sa isang leader o sa isang employee natin, 'di ba? Kailangan pala klaro sa kanila and naka-sign pa sila, 'di ba? Pinag-agrihan nila. So, ganun po 'yun, 'no? Kapag may hindi magandang nangyari, always check, 'no, yung ating accountability. Sabi nga nila, everything rises and falls on leadership. So, ang paglago daw ng kumpanya at pagbagsak ng kumpanya ay nakadepende sa leader. Okay? So, sabi dito sa Luke 12:48, "But the one who does not know and thus thinks deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked." So, kumbaga tayo ay nag-pray ng mga greater things sa ating buhay. Tama? Kumbaga we are asking for more. Pero hindi natin iniisip na yung more pala ay may kapalit na may demand, no, na more din. So we have to prepare ourselves if we want to go big, if we want to go global, or if we want to be nationwide. Kailangan pala, no, ready tayo for that blessings, 'di ba? Na ipagkakatiwala sa atin. So itinuro dito ni Jesus na ang mataas na posisyon ay may mas mataas na responsibility. Kasi tulad po natin, no, hindi lang naman pamilya natin yung umaasa sa kumpanya natin. Tama? Even yung pamilya ng mga pamilya ng mga pamilya ng mga nakaasa sa atin. Yung kabuhayan nila, yung pag-aaral ng mga anak nila, ikakain nila. So if we don't, kumbaga, hindi natin tinitreasure, no, yung mga binibigay sa ating blessings and responsibilities, marami din yung maapektuhan. Okay? So, ayun kasi yung akala ng karamihan kapag ganitong leader na, boss na, pasarap na lang ang buhay. Tama? Pero hindi nila alam behind those titles and those opportunity, position na meron sila, kaakibat nun ay malaking responsibility. Tama? Especially no, na tayo na dito tayo sa Pilipinas, di ba? Okay? Talagang may purpose si Lord kung ba't tayo dito dinala, no? Kasi kailangan natin na maging strong, okay? And maging faithful, okay? So, ang leader ang unang mananagot, hindi siya ang nagtuturo ng sisi. Kaya simula nung naintindihan ko yan, bawal na palang manisi. Kasi kapag nagtuturo daw tayo lagi na nagtuturo, hindi natin alam, sa isang tinuturo natin, may 3 nakaturo din sa atin. Tama ba?
Okay? So iwasan na natin magturo. Okay? Leaders take the blame. Okay? Um, and then of course, syempre, leaders are the one who solve the problem. Okay? So wag tayong magpapadala sa kahit na anong problema. Okay ba 'yun? 'Di ba? Kasi tayo ang leader, tayo ang problem solver, tayo yung inaasahan din ng organization natin. Okay? If the leader is strong, all right, the followers and all the leaders under them ay strong din. But if the leaders are weak, of course, 'di ba? Ganun na din yung mga leaders under sa kanila. So relatable example, if project fails, so ang weak leader sasabihin niya kasalanan nila 'yan. But the strong leader, ako ang may responsibility, aayusin natin. Baka may mga kulang tayo na binagsak sa mga tao natin. For example, may project, 'di ba? Sample lang, may project, halimbawa windmill. Eh hindi mo naman sinabi sa tao na may tornilyong ilalagay doon. Natapos, nag-fail. Sino sisisihin mo? Eh, yung empleyado mo or ikaw na nagbigay lang naman ng task sa kanila. So, ganun po ka-importante ng ating leadership ay kailangan mag-take ng responsibility. So, the strong leader, as I said, no, ako ang may responsibility, aayusin natin. That kind of leadership builds loyalty. So, if you want to build loyal people, you have to show them that you are also accountable and responsible for your decisions. Okay? And principle number 5, ayan, leadership is daily demonstration. Leadership is not one big moment. It is daily consistency. Proverbs 21:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So, we will not stop until we duplicate. Tama? We will not stop until we duplicate the system. Okay? Sa ating mga tao. Okay? Ang relasyon ng tao ay nagdudulot ng paglago. So, if we want na mag-grow, no, importante na we show up consistently. Consistency, of course, syempre, ipa-feel din natin, no, na may leader ang company. Tama? Kasi kapag na-feel nila na parang pinababayaan na lang din naman, wala naman nagli-lead sa kanila, again, meron talagang magsiset ng culture for that. Okay? Kaya very important po yung tinuturo sa atin dito na system and process. Leadership is influence in motion. Hindi ito event. Ito ay lifestyle. Okay? So, kingdom leadership reality. Ayan. Jesus did not lead from distance. He led by demonstration. So, makita natin, no? He served, He healed, He taught, He sacrificed. Even to the point of the cross, the greatest leader in history proved leadership through action. No? Hindi siya naganap ng ibang ipapako dun. No? So, pinatunayan niya na leadership is through action. So, in the kingdom, leadership is not domination. It is demonstration. Final truth, titles may open doors, but actions determine how long you stay. People may listen to your title, but they will follow your life. Leadership is not what you say. Leadership is what you repeat consistently. Closing po natin. Stop asking, what position do I have? Start asking, what example am I showing? Because leadership is not a title, it is a daily action. For our declaration, can everybody declare this in 1, 2, 3? I lead by example. I act with integrity. I move before I instruct. I serve before I command. My life speaks louder than my words. My actions influence others. Leadership is the responsibility. Leadership is my action. In Jesus' name, amen. Thank you so much for everyone.